Samantala, kuha naman tayo ng update sa Taguig. Makibalita tayo live kay EJ Gomez. EJ, kamusta lagay dyan? Ato, ang sitwasyon ngayon dito, no, rollback lang tayo sa nangyari kanina. Simula pa 5 a.m. yung botohan para sa mga senior citizens, pregnant women at PWDs. Pero alam mo, may mga nakausap tayo at nakita talaga natin, no, before 4 a.m. pa lang ay dumating na sila dito sa Taguig National High School. May ilan tayo nakausap na senior citizens na may mga health condition, mga asthma, kaya yung ilan sa kanila nahirapan huminga at yung iba pa nga ay naka-wheelchair dahil may mga kondisyon naman na na-stroke. Binigyan sila ng medical attention ng mga Red Cross volunteers dito sa paaralan at kanina nung nagsimulan ng magkaroon ng pila sa labas ay pinapasok naman agad sila ng mga election staff at dito sila nag-antay sa pinakamalapit na polling precinct. Ayan yung chapel na ilang hakbang lang mula doon sa main entrance. At kung makikita ninyo dito, no, sa aking likuran, ayan yung precinct room assignment kung saan chine-check ng mga botante yung kanilang room or kung saan sila mismo eksaktong boboto. Yun nga lang nagkakaroon ng problema yung ilan kasi yung mga senior citizens nga nating kapusong voters ay nahihirapan silang magbasa. Pero may mga nakaantabay naman na election staff na nagbibigay ng guidance sa kanila. At ang kapansin-pansin din, no, na sa mga oras na ito kanya-kanyang bit-bit ng inumin, payong at pamaypay yung mga kapuso nating botante dahil maswerte na lang ay mapuno dito, no, at malawak itong paaralan na ito, Taguig National High School, pero kasi walang hangin. Kaya sa mga oras na to talagang pagpapawisan ka na kapag dito ang presinto na pupuntahan mo para makaboto ngayong eleksyon 2025. Mula po rito sa Taguig City, ito po si EJ Gomez ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. EJ, kasi gusto ko na malaman, malapit na magbukas yung regular voting para sa ating mga kababayan. Diyan ba sa inyong precinct, kamusta yung pila? Nakaboto na ba lahat ng mga vulnerable natin, yung mga senior, mga buntis, at yung mga PWD? Atom, as of this time, patuloy pa rin yung pagdating ng mga vulnerable na member ng community natin, no. May mga nakita pa tayo kanina lang ilang minuto bago tayo pumasok ng live, no. Mga naka-wheelchair, ina-assist sila nung kanila mga kasama na kasabay nilang boboto. Tapos meron tayong mga regular voters na nag-aabang na doon sa may gate at chine-check nila kung ano nga ba yung final na pupuntahan nila na kwarto. Pero to answer again your question, no, hindi pa tapos lahat na bumoto yung ating mga senior citizen, mga buntis at mga PWDs. Dalawa yan. Dito sa Taguig National High School, dito sa pinakamalapit, yung chapel, at yung isa naman ay dito sa basketball court. Ilang hakbang lang din mula doon sa main entrance. Atom? Maraming salamat, EJ Gomez.